Ang ating aralin ay may pamagat na The Holy Spirit. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at King James Version naman sa Ingles. Liban na kung babanggitin. Holy Spirit, siguro naman alam natin ang Tagalog niya, no? Espiritu Santo. Alam niyo ang ating aralin tungkol sa Holy Spirit, no? Ay isang kontrobersyal na paksa ito, mga kapatid. Kontrobersyal ito sapagkat alam niyo mula nung 2nd century pa hanggang sa panahon natin ngayon, 2nd century, nung matapos nang mamatay ang mga apostol, ay lumitaw itong mga kontrobersyal na ito. Noong ikalawang siglo pa lang hanggang sa panahong kasalukuyan, ang mga Kristiyano ay nagtatalo-talo tungkol dyan. Ngayon, bakit ko pinaksa ito, mga kapatid? Sapagkat mayroong nag-request May nagtanong tungkol sa Trinity, may nagtanong tungkol sa Espiritu Santo, at nag-request na talakahin ito sa ating broadcast. So ito, tatalakahin po natin. At naway, wag maging controversial ito sa atin. At wag ito magbunga ng pagtatalo-talo natin. No? Ito ay ilalatag lang natin ang mga pagtuturo ng Biblia tungkol sa Holy Spirit. Ngayon, ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang una nating dapat malaman tungkol sa Espiritu Santo, na ang Holy Spirit ay isang personahe o person. Hindi siya tao, bagamat personahe siya. Dahil ginagamitan siya sa Biblia ng panghalip panao o personal pronoun. Yung personal pronoun na ginagamit sa kanya ay, pag tinutukoy siya, ay siya o he. Di ba? Ang personal pronoun, mga kapatid, hindi ginagamit sa mga bagay. Halimbawa, ngayon, no, kukuha ko ng USB ngayon. Ito, meron akong USB. No? Minsan, sa kolokiyal na pananalita nating mga Pilipino, grammatically, nagagamit natin yung salitang siya o kaya he sa maling grammar, sa maling paggamit. Diba? Sasabihin ko, ang ganda ng USB. Gusto ko siya. Diba? Type ko siya. Maling grammar yun. Pero naunawaan naman natin yun. No? Tayo mga Pilipino. Pero grammatically wrong. Pero sa Biblia, siyempre, dapat grammatically correct. Pag tinutukoy ang Holy Spirit, siya ang ginagamit. O kaya he sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi siya bagay na walang buhay. Hindi siya na parang kuryente lang o isang power. Kasi iba nagtuturo na ang Holy Spirit kapangyarihan lang daw. Hindi naman daw siya isang personahe. Personahe siya, katulad yung paggamit ng salitang siya, di ba ginagamit natin sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo. Personal pronoun yun, no? Panghalip panao, pero hindi naman sila tao. Yun ang lingwahe, mga kapatid. yun ang grammar, correct grammar, di ba? So, mga kapatid, paano naging controversial to, mga kapatid? Controversial kasi may naniniwala ng Holy Spirit ay Diyos, may naniniwala na hindi Diyos ang Holy Spirit. Pero isang personahe na galing sa ating Panginoong Kristo, galing din sa Ama. Katulad natin, hindi natin ipinapangaral, no, pasintabi, no, with due respect sa mga brothers and sisters natin na nakikinig ngayon na naniniwala ng Holy Spirit ay Diyos, hindi po kami naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos. Bakit? Huwag mo na kayo malis, mga kapatid. Bakit? Kasi wala tayong mababasa sa Biblia ng Holy Spirit ay Diyos. Sa tagalan natin pag-aaral dito sa pandemya, may napansin ba kayo na nabasa natin talata na nagsasabi ay Diyos ang Holy Spirit? At wala rin tayong mababasa na ang Holy Spirit ay dinalanginan. Yung may nag-pray sa Holy Spirit. Wala rin tayong mababasa na ang Holy Spirit ay niluhuran, sinamba, pinuri. Wala akong ganun sa Biblia. Pero hindi naman ibig sabihin nun, binababa natin ang kategorya ng Holy Spirit. Hindi po. Kundi sinasabi ko lang, wala po tayong mababasa. Ang ginagamit na iba para patunayan na pwede tayong manalangin sa Holy Spirit. Kasi sa Biblia, wala kang mababasa na lingkod ng Diyos na nanalangin, sumamba, at pumuri sa Holy Spirit. Walang talatang ganun. Kung meron kayo alam talata, sabihin ninyo kung anong talata. Pero wala tayong talata. Ang ginagamit na iba para patunayan na pwede manalangin sa Holy Spirit o dapat manalangin sa Holy Spirit, doon sa Judas 1:20, ang sabi rito, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya.
manalangin sa Espiritu Santo. Kung Tagalog lang ang pagbabatayan natin, para bagang iganon na nga, no? Na mananalangin ka, kausap mo ang Holy Spirit. Pero kung titingnan naman natin sa English, ang sabi rito, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Magkaiba yung praying in the Holy Spirit at praying to the Holy Spirit. Kasi mga kapatid, yung salitang in, at ang salitang to, kapag isinali mo sa Tagalog yan, isa lang ang babagsakan yan, sa. Kaya tama rin ang salin sa Tagalog, manalangin sa Espiritu Santo. Ano ba ibig sabihin yan? Yung manalangin sa Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin yan ang kakausapin natin ng Holy Spirit sa ating mga panalangin. Kundi ipinapakita lang dyan na kapag tayo mananalangin, dapat merong gabay ng Espiritu Santo. May tulong ng Holy Spirit. Bakit ba natin nalaman ganon? Kung titingnan nga natin sa ibang bersyon ng Biblia, no? Dito sa Revised Tagalog Popular Version, ang sabi dito, "Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo." Sa tulong ng Espiritu Santo, mananalangin tayo sa Diyos. Kaya nga sa Contemporary English Version, ang sabi rito, "Dear friends, keep building on the foundation of your most holy faith as the Holy Spirit helps you to pray." Ang Holy Spirit ay hindi natin dinadalanginan. Subalit ang Holy Spirit ay tumutulong sa ating mga pananalangin sa Diyos. Katunayan yan mismo ang ipinangaral ni Apostol Pablo naman. Kanina kay Judas, no? Ito kay Apostol Pablo na ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating mga panalangin. Hindi siya hindi nadalanginan. Siya ang tumutulong sa ating mga panalangin. Sabi dito sa Roma 8:26, "At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin." No? Tumutulong daw sa ating kahinaan. Hindi raw tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. So nakita nyo, no, maliwanag naman dyan. Mahalaga ang Holy Spirit sa buhay po natin. Bakit po mahalaga? Balikan natin. Sapagkat ang Holy Spirit ay tumutulong sa ating kahinaan. Marami tayong kahinaan. Bilang mga tao rin, di ba? Mananampalataya tayo. Pero may mga kahinaan tayo. Pero tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. So napakahalaga ng papel na ginagampanan ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. At sa ating panalangin, hindi raw tayo marunong manalangin ng nararapat. Kahit anong ganda ng panalangin mo, ang ganda ng lyrics niyan, ang sabi ng Biblia, hindi raw tayo marunong manalangin. Nakokorek, naayos ang ating panalangin dahil tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang namamagitan sa Diyos at sa atin, sa ating mga prayers, na may mga daing na hindi maipahayag, mga hindi natin ma-express. Ang Holy Spirit ang nag-aayos nun para maging maayos ang ating mga prayers. Kung susundan pa natin sa susunod na talata, 27, sabi pa ni Pablo, "Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu." Alam ng Diyos ang kaisipan ng Espiritu, no? Sapagkat siya, yung Espiritu, ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Namamagitan saan yan? Sa context niyan, sa konteksto, sa prayers natin. So mahalaga ang Holy Spirit. So yun ang ibig sabihin nung nakita natin talata kanina na manalangin sa Espiritu Santo, ibig sabihin manalangin tayo sa tulong ng Holy Spirit. So nakita nyo, no? Hindi sinasabi ro na ang Holy Spirit ang kakausapin natin. Ngayon, pag napag-uusapan ng Holy Spirit, hindi maiwasan ang pag-usapan ang Trinity. Dito nagkakaroon ng problema, mga kapatid, doon sa doctrines of Trinity. Na pasintabi, no, with due respect sa mga brothers and sisters natin na naniniwala sa Trinity. Na sa Trinity kasi, diyan pumasok yung pagka-Diyos ng Holy Spirit. Diyan lumitaw yung aral na yan. Pero wala sa Biblia yan. Yung salitang Trinity, wala sa Biblia. No, iginagalang po namin ang inyong paniniwala kung kayo naniniwala sa Trinity. Dalawang klaseng Trinity.
Yung isang Trinity, hindi ka tanggap-tanggap eh. Alam niyo yung hindi tanggap-tanggap ng Trinity? Yung oneness. Na yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Holy Spirit. Ang labo nun. Wala lalo sa Biblia yun. Ngayon, meron namang pwede na rin kung sakasakali, no? Kung yun ang inyong paniniwala, karamihan ng mga born again, yun ang paniniwala na sa Trinity. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Ang kanilang paniniwala, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, yan eh, nasa isang pagka-Diyos. Eh, hindi namin paniniwala yon dahil wala nga tayong mababasa ng Holy Spirit ay Diyos. Pero naniniwala kami na ang Anak, si Jesucristo ay Diyos. Ang Ama, ang Amang makapangyarihan sa lahat ay Diyos. Ang nagkakaroon lang tayo ng difference doon sa pagka-Diyos ng Holy Spirit. At saka doon sa Trinity. Alam niyo tungkol sa Trinity, mga kapatid, kung titingnan natin, hindi naman nagkaroon ng pagtuturo yan ng Biblia. Tingnan nyo sa research natin sa history, tingnan natin ang kasaysayan. Paano ba? Kailan ba nagsimula yan? Ito, sa aking pagsasaliksik, at kahit ibang reference ang gamitin nyo, tungkol sa Trinitarianism in the Church Fathers. Ang tinutukoy na Church Fathers dito, mga kapatid, pag sinabing Church Fathers, sila yung mga lingkod ng Diyos na namuno sa churches pagkatapos ng mga apostol. Take note, pagkatapos ng mga apostol. Ganito yan mga apostol muna, mga apostol. So, nandiyan yung mga apostol. Namatay ngayon yung mga apostol. Ang tinatayang huling apostol na namatay ay si John the Beloved, yung sumulat ng Revelation. Nung ang edad ni ang pecha ng kamatayan, bagamat hindi eksakto, estimate ng mga scholars, namatay si John the Beloved noong mga bandang 100 AD. So nakita nyo nun, pasok lahat sila sa first century. Nung second century, lumitaw ngayon tong yung sumunod sa generation, yung Church Fathers. So yung unang linya, yung first generation ng Church Fathers, sila yung mga direktang natuto sa mga apostol. Yung personal nilang nadinig, nakasama mga apostol. Sila yung next in line. Ngayon, itong mga Church Fathers na to, mga kapatid, lalo na yung mga nasa unang generation ng Church Fathers, after ng mga apostol, ay, sabi rito, close up natin, whether the earliest Church Fathers believe in the Trinity is a subject for debate. Kung ang mga pinakamaagang mga Church Fathers daw, kung sila ay naniniwala sa Trinity, ay isang paksayan na pagtatalunan. Subject for debate yan. Tapos kung tutuloy natin basa, some of the evidence used to support an early belief in the Trinity are triadic statements. Ang ilan daw mga ebidensya na ginagamit upang suportahan ang maagang paniniwala sa Trinity ay yung triadic na pahayag. Ano yung triadic na pahayag? Na tumutukoy sa Father, Son, and Holy Spirit from the New Testament and the Fathers. Yun lang yung mga naniniwala sa Trinity sa panahon natin ngayon. Ang ginagawa nilang batayan na sinulat ng mga Church Fathers at nakasulat sa Biblia para patunayan nila na may Trinity, yung doktrina ng Trinity, yung nakasulat sa Biblia na mababasa natin na Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung sinabi yun sa isang statement na isang bagsakan ng salita na sinabi Ama, Anak at Espiritu Santo. Gaya halimbawa, nung mag-utos ang Panginoon Jesucristo ng bautismo sa 28 ng Mateo, ang sabi, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun lang pinagbabatayan. Pag nagpapatunay sila na meron Trinity sa Biblia, ganun mga talatang binabasa nila. Pero yung salitang Trinity, wala na tayong mababasa. At yung salitang ang Panginoon Jesucristo ng Holy Spirit ay Diyos, wala na tayong mababasa. Doon sabihin ng Panginoon Jesucristo, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Trinity na yun. Tapos tatanungin tayo, bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo yan? Na bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Ang sagot ko ron, wala. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo yan, yun ang sinabi niya. Wala, hindi naman piniliwanag ni Kristo kung bakit natin babautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Bilang mga masunuring mga Kristiyano, pag nagbabautismo tayo,
ay sinasabi natin yan, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero hindi natin sinasabi Trinity yun. Dahil wala naman sinabi ang Panginoon Kristo na Trinity yun. So nakita nyo, no? At yung mga church fathers, sabi rito, at sumulat din sila. Ang pagkakasulat nila, minsan sa kanilang mga huling pagbati, gaya ni Apostol Pablo at ng mga church fathers, yung first generation ng church fathers, ha? Sila yung mga natuto sa mga apostol. Ganun ang style ng pagsulat nila. Meron silang tinatawag na benediction, yung parang basbas sa huli, na sinasabi ron na pagpalain kayo ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ng ating Panginoon Kristo at ang naway nasa inyo ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ganun lang yun mga kapatid. Wala naman sinasabing Trinity ron eh. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. At alam nyo, dito sa kasaysayan, tuloy natin to, the view, yung pananaw daw, that the Son was of the substance of the Father, God of God, very God of very God, was formally ratified at the First Council of Nicaea in 325 AD. Nakita niyo yung page yan, no? 325 AD lang daw na-ratify o pinagtibay sa unang konseyo ng Nicaea ang tungkol doon sa ang anak ay kasangkap ng Ama at ang sabi pa rito, Diyos ng Diyos. Malabo nga yan, noong una eh. At very God of very God. Hindi nga nabanggit yung Holy Spirit yan eh. Noong 325 AD, ang nababanggit lang nila na yung anak ay kasangkap ng Ama. Yung doctrine ng parang parang hindi mo alam kung oneness yan eh. Di ba? So, hindi natin alam. Hindi naman sabi oneness. Wala yung Holy Spirit noong una. Yung sumunod, na pangungusap dyan, the Holy Spirit was included at the First Council of Constantinople noong 381 AD. Ibig sabihin, 381 AD na lang na idagdag doon sa Ama-Anak, na idagdag yung Holy Spirit. At doon nabuo yung mga kapatid niya na sinasabi nila na three co-equal persons. Magkaano raw sila, magkakapantay na kapangyarihan. Alam niyo, isa pang controversial yun eh. Ang Panginoon Kristo, kapantay daw na kapangyarihan ng Ama. Ang dami-daming talata, sabi ng Panginoon Kristo, mas dakila ang Ama kaysa sa Kanya. At sabi ni Pablo sa unang Korinto 15, na pagdating ng araw ng paghuhukom, lahat surrender kay Kristo. Kapag ang lahat ay na-surrender na sa paanan ni Kristo, ayun, nabasa ko na yun dito eh. Tapos si Kristo naman ay surrender sa Ama. O paano magiging equal yun? Di ba? At sa ibang mga talata ng Biblia, ang Espiritu Santo ay sinusugo ng Panginoong Kristo. Ang Espiritu Santo ay sinusugo ng Ama. Ibig sabihin, paano equal yung kung sinusugo ka, nauutusan ka? No, nakakita nyo, mamaya makikita natin talatang yan. Pero dito muna tayo sa kasaysayan. Para may background kayo sa Trinity. Na lumilitaw rito, yung Trinity, mga kapatid, ay lumitaw lang yan nung pakatapos na ng mga apostol. Kasi nagkaroon na ng iba't ibang mga katanungan, may mga nangaral na ng iba. So, ang mga Kristiyano nagkaroon na ng pagkakabahabahagi tungkol sa Trinity. Katulad nito yung nasa litrato, si Theophilus ng Antioquia. No? Theophilus of Antioch, ng church sa Antioch, is the earliest church father documented to have used the word Trinity to refer to God. Siya daw ang pinakamaagang ama ng simbahan. Yung simbahan dyan, hindi yung simbahan na Catholic Church. Wala pang Catholic Church yan. No? Siya daw ang pinakamaagang ama ng simbahan na naitala na gumamit ng salitang Trinity. No? Nakapag-record. Kailan yan mga kapatid? 169. Ibig sabihin, 69 years after ni Apostol 1. Yung mga nauna kay Theophilus, hindi siya direktang natuto kay sa mga apostol Second generation na ng church fathers yan, mga kapatid. Yung first generation, direktang natuto sa mga apostol. Wala silang banggit ng Trinity. Yung second generation, kasama si Theophilus, may nabanggit siya salitang Trinity. Alam niyo mga kapatid, huwag kayo ma-offend, yung mga naniniwala sa Trinity. Palagi ko sinasabi yan. Hindi tayo kinakailangan magkaroon ng pagkabahabahagi dahil lang dyan sa salitang Trinity at sa pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Kasi wala nga tayong mababasa sa Biblia.
isang walang katapusang pagtatalo yan, mga kapatid. Na kung mag-ahatolan tayo tungkol dyan, mahirap, di ba? Mag-aaway-aaway tayo, hindi. Nilalatag ko lang yan ngayon dahil may nagtanong eh. May nagtanong. Kung nakita nyo, no, sa tagal-tagal kong pagtuturo rito, ngayon lang ako nagturo ng ganyan. Kasi iniiwasan ko yan dahil alam ko controversial yan eh. Sa maraming nakikinig. Pero tingnan ninyo mga kapatid, yung mga inilalatag natin mga talata ng Biblia na wala tayong mababasa nga na sa banal na kasulatan. Kaya wala tayong mailatag eh. Wala tayong mailatag na talata ng Espiritu ay Diyos. Ng Holy Spirit. Kasi walang talata sa Biblia eh. Ngayon, para maiwasan natin ang pagtatalo-talo, sabi nga ni Apostol Pablo, ang payo sa atin sa unang Korinto 4:6. Ang sabi nito, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Huwag daw tayong lalampas sa mga bagay na nakasulat, not to go beyond what is written, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Para walang magmamataas sa atin laban sa iba. Para walang pagtatalo, walang pag-aaway. Nagkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway kapag may lumalagpas sa mga bagay na nakasulat. So, yun lang mga kapatid. Yun lang parting controversial sa ating aralin ngayon. Pero itong susunod na aralin natin, ang susunod na portion pala ng aralin natin tungkol sa Espiritu Santo, general truth to na dapat malaman ng bawat Kristiyano. Naniniwala ka man sa Trinity o hindi, ito ang dapat mo malaman. Ito yung mga salita mismo, direkta sa mga bibig ng ating Panginoon Kristo na natala sa Biblia. Ano ang pagtuturo ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Holy Spirit? Alam mo yung paksang Holy Spirit, malawak yan. Hindi natin kayang talakayin lahat. Kaya dito lang muna tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Dahil yung mga apostol, marami rin naisulat tungkol sa Holy Spirit. No, sa ibang pagkakataon, marahil pag-aralan natin yun. Pero yung katulad yung kanina, di ba, sa Roma 8, tinuro ni Apostol Pablo na Holy Spirit ay tumutulong sa ating mga panalangin. So, yun ang isang sample ng pagtuturo ng mga apostol. Pero dito, tingnan natin naman yung direktang pagtuturo ng Panginoon. Una, tinawag siyang mang-aaliw. Mang-aaliw, comforter. Diyan pa lang sa salitang yan, makikita natin na napakahalaga ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi rito ng Panginoon Kristo, 14:16 ng 1, At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw. Isa pang mang-aaliw. Yung salitang isa pa, para bagang may nauna na eh. Ang naunang mang-aaliw dyan, ang Panginoon Kristo. Yung kausap ng mga apostol. Pero ito sabi, another comforter. Kasi aalis na ang Panginoon dyan eh. And malapit na siyang bitayin sa krus. At pagkatapos ng pagkabitay sa krus, di ba, sandali lang siya dito sa digdig. Tapos umakit na siya sa langit. Magpapaalam ng Panginoon. Pero pangako niya, bibigyan niya, nadalangin ng Panginoon para bigyan ng mga aaliw, mga Kristiyano. Para kahit nasa langit na siya, may kasama tayo. Dahil sabi nito, upang makasama ninyo siya magpakailanman. May kaugnayan yan eh. Doon sa pagkakat ni Kristo, malalayo sa atin, pero nandito pa rin ang Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi literal na nandito ang Panginoon Kristo, kundi through the Holy Spirit, kapiling natin ang ating Panginoon Kristo. Tingnan, makikita nyo mamaya. Tuloy muna natin. So, tinawag siyang mga aliw upang makasama natin magpakailanman. Habang nandito pa tayo sa lupa, makakasama na natin ang Holy Spirit na mga aaliw. Yung salita mga aaliw, talagang nagbibigay yan agad sa ating isipan na meron pala tayong helper, meron pala tayong katulong na makakaagapay natin dito sa digdig na to. Hanggang sa magpakailanman yan, hanggang sa forever yan, hanggat nananatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Sa 17, ito ang espiritu ng katotohanan. So, espiritu ng katotohanan ang tinawag din ng Panginoon Kristo, espiritu ng katotohanan. Yung mga aliw, yung Holy Spirit, na sabi rito na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Ibig sabihin ng sanlibutan, yung mga hindi mananampalataya. Pag hindi ka mananampalataya, wala sa iyo yung Holy Spirit. At hindi mo talagang kayang tanggapin yan.
sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Sino inyong kausap dyan? Yung mga mananampalataya, mga apostol yan eh. Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Yun ang makatatanggap ng Holy Spirit. Makikita nyo pa rin. Ulit, mamaya sa pagtatapos na ating lesson, makikita nyo yung mga katotohanan na yan na sinabi ng Panginoon Kristo na may ibang paliwanag yan doon sa ibang talata ng Biblia. Pero yun din yun, na siya'y makakasama natin, hindi matatanggap ng sanlibutan. So, ganoon, mapapasa atin. At may kaugnayan yan sa paglisa ng Panginoon dahil yung sumunod na talata kasama sa konteksto, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. So, nakita nyo, no, yung may kaugnayan sa pag-alis ni Kristo kasi yan. Aalis si Kristo, mapupunta sa langit, at tayo naman, hindi niya iiwan mag-isa. Bakit? Sapagkat darating yung Comforter. I will not leave you comfortless. Nakakita niyo, no? Dahil meron kayong Comforter, ang Holy Spirit. So, yan ang ating mga aliw. Nakita natin, ang mga aliw natin, mga Kristiyano, kaya sa mga panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga iba't ibang mga suliranin sa buhay nito, nakita niyo mga Kristiyano ay naaaliw, na-encourage, dahil sa Holy Spirit na ipinagkaloob po sa ating lahat na mga sumasampalataya. At dyan nakita rin natin na tinawag siya na Espiritu ng Katotohanan, Spirit of Truth. Di ba? At bilang Espiritu ng Katotohanan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesukristo rin mismo, ang sabi, meron pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Nung panahon na yun, na wala pa yung Holy Spirit sa kanila, sabi ng Panginoon, marami pa sana akong sasabihin, kaya lang hindi nyo kayang maunawaan. Hindi nyo maintindihan. Hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. No? Pero sabi niya, sumunod na verse dyan, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, ito na po, ang papel na gagampanan. Isa sa maraming papel na gagampanan sa atin ng Holy Spirit. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, tungkol sa katotohanan, no? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Talagang nasa Holy Spirit ang guidance natin into all truth. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Maraming maraming ibibigay sa atin ng Holy Spirit. Papatnubayan tayo sa buong katotohanan at sasabihin pa yung mga ipapahayag sa atin. I-reveal sa atin mga bagay na darating. Magkakaroon tayo ng knowledge, wisdom sa mga bagay na darating. Kaya naunawa natin yung mga propesya, naunawa natin yung mga pangako ng Diyos. Di ba? Yan yung mga bagay na darating dahil sa tulong ng Holy Spirit. Kaya buong katotohanan yung gagabayan tayo. Katotohanan, salita ng Diyos, ang gagabayan tayo para maunawaan natin ang salita ng Diyos. So, guidance natin, mga kapatid. Comforter na, guidance pa ang Holy Spirit. Kaya napakahalaga na tayo'y nasa kapangyarihan palagi ng Holy Spirit. Sapagkat siya'y Espiritu ng Katotohanan. Mga aliw, Espiritu ng Katotohanan. O ano pa ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa Holy Spirit? Ito pa mga kapatid, napakaganda nito na isa pa doon sa mga magkakaugnay rin doon, kaugnay rin nung una, no? Pero letra por letra kasi nabanggit ng Panginoon Kristo. Magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoon Jesus. Marami tayong nababasa sa Biblia, no? Pero hindi naman lahat natin matatandaan yan. Pero sa tulong ng Holy Spirit, ipapaalala niya sa atin yan. Sa ating mga puso, sa ating mga isipan, kahit hindi naman memorize na letra por letra yung mga salita ng Diyos. Pero ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para wag nating makalimutan ang mga tagubilin ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang pinagbabatayan natin talata dyan? Yung itong sinabi ng Panginoon sa 14:26 ng 1. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Susuguin ng Ama sa aking pangalan. Yung Holy Spirit. So, iba yung Holy Spirit, di ba? Iba yung Ama, iba ang ating Panginoon Kristo. Kaya maling-mali agad yung oneness Dahil susuguin ng Ama sa aking pangalan Siya ang magtuturo. Ito na po mga kapatid. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala
Magtuturo, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaya nasabi ko kanina yung mga salita ni Kristo, ipapaalala sa atin, ituturo sa atin. Dahil sabi ng Panginoon, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ano ba yung sinabi ni Kristo? Hindi mga salita niya. Kung sa panahon natin ngayon yan, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, gagabayan tayo ng Holy Spirit dahil nananampalataya tayo kay Kristo. Gagabayan niya tayo sa pag-aaral, papaalala niya sa atin para huwag natin makalimutan ang mga nabasa natin, na pag-aralan natin. So yan sinasabi natin na sinabi ng Panginoon na magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoon Jesus. Yan ang gagawin pa sa atin ng Holy Spirit. Di ba? Napakarami, no? Napakarami. At kaparaso lang ito pinag-aaralan natin dahil hindi natin makukuha sa isang oras to. Kaya nakapokus lang ako doon sa sinasabi ng Panginoon. Iba pa yung paliwanag ng mga apostol, mga karagdagang paliwanag. Kaya maaaring magkaroon tayo ng part 2, part 3, o ano ba pan. Pero babalik muna tayo sa Hebrews 11 next time. Maganda kasi tapusin na natin yun. O ano pa sabi ng Panginoon tungkol dyan? Sabi rito, magpapatotoo, magte-testify tungkol sa ating Panginoong Jesus. Siya yung magiging witness tungkol sa Panginoon. Parang siya magbibigay ng katibayan na ang Panginoon Jesucristo ay kung ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa Kanya. Siya magpapatunay ng mga bagay na mga katotohanan tungkol kay Jesus. Patutunayan niya na siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, etc., etc. Malawak di ba? Tingnan natin, saan ba natin nakakuha yan? Si Kristo kasi mismo nagsabi niyan Subalit kapag dumating na ang mga aaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, magbibigay ng testimonya tungkol kay Jesus para matanggap natin si Jesus. So yan, magpapatotoo tungkol kay Jesus. At ang sabi rito, sa ikabubuti ng mga mananampalataya. Sa ikabubuti ng mananampalataya, kaya nasa atin ang Holy Spirit. Kaya umalis ang Panginoon Jesucristo, umakyat sa langit, para maisugo niya ang Holy Spirit. Kailangan kasi mabuhay na maguli ang Panginoon Jesucristo at umakyat sa langit. Para ang Holy Spirit ay bumuhos sa mga mananampalataya. Sabi nga rito sa John 16:7, sabi ng Panginoon, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Kailangan umalis si Kristo. Mamatay at mabuhay na maguli at umakyat sa langit. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y aalis, o kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Nakita niyo kung gaano kahalaga ang Holy Spirit sa buhay po natin. Biro mo, siya magiging gabay natin, siya magtuturo, magpapaalala, mga aliw pa. No? Kaya nasabi ng Panginoon Jesucristo na kailangan umalis ako. Dahil ganun lumalabas, pag hindi umakyat si Kristo sa langit, hindi niya masusugo ang Holy Spirit. Ano yung pinapakita dyan? Napakahalaga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Di ba sa talatang yan? Makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Kailangan umalis daw siya sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw hindi darating sa inyo. Hindi darating sa inyo, napakahalaga para sa ikabubuti nga natin yun. Kaya nakita natin yan, yung kahalagahan ng Holy Spirit para sa ikabubuti natin. Ito pa, ano pa pagtuturo ng Panginoon tungkol sa Holy Spirit? Manunumbat, susumbatan ng sanlibutan, uusigin ng sanlibutan ng Holy Spirit. Ano katunayan? Ang pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan. Susumbatan, manunumbat, parang ipapakilala ng Holy Spirit ang alin? Tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at kaatulan. 3 bagay, mga kapatid, ang isusumbat sa atin ng Holy Spirit. Kasama tayo sa sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, righteousness, at sa kaatulan. Taga-sanlibutan tayo nung araw di ba? Ito, panunumbat. Tungkol sa kasalanan, no? Sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin.
Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, masusumbatan ka tungkol sa kasalanan. Mahatulang ka tungkol sa kasalanan. Kaya nga, naunawaan natin ang tungkol sa kasalanan at tayo naakay sa pananampalataya dahil kinonvict tayo ng Holy Spirit. Pinaunawa sa atin ng Espiritu Santo nung makarinig tayo ng aral na tayo mga makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Ayan ay sa tulong ng Holy Spirit. Yung ganyang panunumbat, di ba? Sapagkat hindi sila sumampalataya. Ayan ay sa future naman talagang uusigin ang mga hindi mananampalataya. So dalawang bagay yan mga kapatid. Yung pagsumbat sa kasalanan. Either na maakay ka sa pananampalataya o kaya kung hindi ka nanampalataya, isusumbat sa iyan. Pag hindi ka nanampalataya kay Kristo. Ano pa? Sa 16:10, tungkol sa katwiran. Ito naman sa righteousness. Pag sinabi righteousness, mga kapatid, tungkol yan sa pagiging dapat natin sa Diyos. Sa pagiging karapat dapat natin sa Diyos. Righteousness. Paano tayo magiging karapat dapat sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano natin nalaman na sa pamamagitan ng pananampalataya? Dahil yun ang mensahe ng ebanghelyo, ng gospel. So pag pinag-uusapan ng righteousness, may kaugnayan yan sa gospel. Dahil kung dyan din mismo sa talatan, sabi, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Ano ibig sabihin yan? Mabubuhay siya maguli at pupunta siya sa Ama. Di ba, yun ang, doon na kompleto ang mensahe ng ebanghelyo. Doon na kompleto yung tagumpay ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga naging mabuting balita Naging gospel. Ang ibig sabihin ng gospel, mabuting balita. Kaya tungkol sa katwiran, diyan manunumbat ang Holy Spirit. Magte-testify. Iko-convict tayo ng Holy Spirit tungkol dyan. Tungkol sa gospel. Kaya yung gospel, mga kapatid, ay nauunawaan ng tao yan dahil sa Espiritu Santo. Ano pa? Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Yan ang sabi ng Panginoon. No? Manunumbat din ang Holy Spirit tungkol sa judgment. Ipauunawa ng Holy Spirit na merong judgment na darating. Maaaring isa yun sa konsepto na ipinapakita dyan o kaisipan. Sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ay hinatulan na. Meron ng destinasyon si Satanas doon sa dagat-dagat kapoy. Bagamat wala pa siya ron. Pero yan mga kapatid, yung tungkol sa kahatulan, susumbatan tayo ng Holy Spirit tungkol sa kahatulan. Papaunawa sa atin na merong paghuhukom na isasagawa ang Diyos. So yun po, no? So sa pagtuturo ng Panginoon Kristo, manunumbat ang Holy Spirit sa sanlibutan. No? At isa pang pagtuturo ng Panginoon, ang Espiritu Santo, yan yung ipinangako na bautismo sa Espiritu Santo. Alam niyo yung iba, dito mayroong controversy rin dito. Dahil yung iba nagtuturo na gusto mong mabautisman sa Holy Spirit, o pumunta ka sa harapan, papatungan ka ng kamay ng pastor. Wala akong ganun pagtuturo ng Biblia. Yung iba pa nga, pag pinatungan ng kamay, hinihimatay, bumabagsak, may sumasalo lang. Walang ganun pagtuturo ng Biblia na yun ay baptism ng Holy Spirit. Ang baptism ng Holy Spirit, ano ba yan? Ito po mga kapatid. At sabi dito sa Mateo 3:31, binabautismohan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Yung nagsasalita nga pala rito si John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, binabautismo ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Si Kristo yung tinutukoy niya na darating na kasunod niya. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sabi rito, kanyang, ibig sabihin si Kristo, kanyang babautismo kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sino po ang magbabautismo? Sa Espiritu Santo at sa apoy. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ministro, hindi pastor ang magbabautismo. Hindi ka papatungan ng kamay para mabautismohan. Ngayon sa Biblia, merong mga nagpatong ng kamay na binautismohan nila, yung mananampalataya. Sino-sino yung mga yon? Yung mga apostol. Pagkatapos ng mga apostol, makikita nyo sa kasaysayan, wala nang ganun pangyayari. Pagkatapos ng mga, sa unang pag binasa nyo sa Acts of the Apostles, naganap yun sa mga unang sigwada, yung mga unang mga pangyayari na hindi pa masyadong laganap ang ebanghelyo.
Yun sila Pedro pang gumagawa noon, no? Si Pablo gumawa rin noon, na kasalukuyan palang pinapalaganap ang ebanghelyo. Pero nung lumaganap na sa Asia Minor yan, nagsisulat na yung mga apostol, wala nang ganun. Mamaya makikita po ninyo. Yung bautismo sa Espiritu Santo, kasi ang magbabautismo dyan ay ang ating Panginoong Kristo. Naging exemption lang yung mga apostol dyan. Pero yung iba, hindi na. No? Si Kristo kasi, mamaya makikita nyo. Pero tingnan muna natin, no? Paano pinaliwanag yan ng kasaysayan at sa salita ng Panginoon? Yung bautismo sa Espiritu Santo. Dalawang bautismo yan, mga kapatid. Sa Espiritu Santo at sa apoy. Huwag na natin pag-usapan muna yung apoy. Yung apoy, tungkol sa judgment yan. Akala na iba, yung apoy dyan, yung apoy tungkol doon sa, nangyari doon sa Pentecostes, na yung Holy Spirit ay bumaba, na saan yun ang dila ng apoy. Hindi yan yung apoy na tinutukoy yan. Ang apoy na tinutukoy yan ay judgment. No? Pero wag muna natin yun, skip muna natin yun. Yung bautismo muna sa Espiritu Santo, na katunayan na si Kristo nga ang magbabautismo sa Espiritu Santo. At hindi yung papatungan ka lang ng kamay, na bautismo ka na. So, tingnan niyo dito sa gawa, habang kasalo nila, ito pa bago umakyat si Kristo sa langit habang kasalo nila, si Jesus, habang kasalo ng mga apostol, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. Teka, at sabi nito, huwag niyo kakalimutan yung hintahin ang pangako ng Ama. Huwag niyo kakalimutan yan. Ibabalikan natin yan mamaya. So tungkol doon sa pangako ng Ama, hintayin daw sa Jerusalem. Dinuktungan ng ganito, sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. Ano yung nadinig nila kay Kristo noon? Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig. Subalit hindi na aabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. O parang yung sinabi ni Juan kanina, di ba? Na ako'y sa tubig nagbabautismo sa pagsisisi. Pero yung dumarating sa aking hulihan, siya yung magbabautismo sa Espiritu Santo. Kung natatandaan nyo yun, di ba? Sinabi naman. So, ito yung may kaugnayan doon. At sabi ng Panginoon sa Kristo, babautismo kayo sa Espiritu Santo. And take note mga kapatid, yan yung ipinangako ng Ama. No? So, ipinangako ng Ama yun, yung sinasabi ni Juan Bautista, na si Jesucristo ay magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. So, tandaan nyo yan. O ngayon, tayo ba ay nabautismo na sa Espiritu Santo? Nabautismo na tayo sa Espiritu Santo mula nung tayo nanampalataya. Anong katunayan? Hindi na natin kailangan magpapatong ng kamay. Kasi ito, later on sa history, nung lumalaganap na ebanghelyo, sumulat na si Pablo sa Epeso. No? Ito, marami ng mga mananampalataya. May mga elders na, etc. No? Sabi ni Pablo, 1:13, sa Kanya, ibig sabihin kay Kristo, kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan. Tingnan nyo nakadinig ng salita ng katotohanan. Ano ba yung salita ng katotohanan? Ang ebanghelyo na inyong kaligtasan. Ito yung mga naaralan ng salita ng Diyos. At kayo na sumampalataya sa Kanya, pagkatapos makarinig, inaralan, at ngayon ay nanampalataya naman. So, kumpleto yan. Nanampalataya ka dahil nakarinig ka na mensahe ng ebanghelyo. Ano sabi? Ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinatakan tayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Yan siya sabi ko kanina, no? Natandaan nyo, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Ang sabi rito na ngayon, tinatakan ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin ng tinatakan, mga kapatid? Yung tinatakan, mga kapatid, sa wikang Grego, pagkakasulat dyan, ay ispragizo. Ispragizo na kung tatagalugin na natin, tinagalog ko na sa definition, sa selyo yan mga kapatid, hindi yung tatak ng stamping pad, no? Selyo yan, na, ito yung example ng selyo, yan. Selyo yan, seal, nung araw, di ba, ganyan, na envelope yan, papatakan ng wax, yung tunaw na wax, kandila o wax, natutunaw yan, pero mabilis matuyo yan Pero bago matuyo yan, itatatak yung seal para humugis doon sa wax. So, yan ang isang example niyan.
Bakit ba ginagamit yan noong unang panahon? Sabi rito, sa selyo na may tatak o pribadong marka para sa seguridad o pangangalaga, literal o makasagisag, sa pamamagitan ng implikasyon upang lihim, upang patunayan. Kasi pag may selyo, lihim yan, no? Bawal buksan yan eh. Pag nawasak yan, pag binuksan mo yung envelope na yan, no? Pag binuksan mo yung envelope na yan, wasak yung wax na yan. Eh, mabubuking ka na nakialam ka riyan. Eh, wala ka patatak. Eh, alam yung logo. Logo logo ng hari. Tatak ng hari, seal ng hari, di ba? So, ganyan. So, upang lihim, upang patunayan. Yan din ang gamit niyan sa wikang Grego. Itakda ang isang sa selyohan, itigil. O parang ano yan, no? Parang tinatakan ka niyan, yan na yan. Sigurado na yan, secured yan. Parang gano'n yan, mga kapatid. Yung seal. At ang Holy Spirit, mga kapatid, yun ang itinatak sa atin. Itinatak sa atin ang Holy Spirit. Kailan yan? Mula nung tayo nanampalataya kay Kristo. Kung tutuloy natin ang basa niyan, talagang may kaugnayan sa isinil sa atin yan, siya ang katibayan. Yung Holy Spirit daw ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, hanggat mananampalataya tayo kay Kristo, ay nakasisiguro tayo sa ating mga mamanahin. Dahil sabi niya, katibayan ng ating mana. Nakakasiguro tayo na tunay na ibibigay sa atin ng Diyos yung mga ipinangako niya sa ating mamanahin. Dahil ibinigay sa atin ang Holy Spirit. Sapagkat ang Espiritu Santo ang katibayan ng ating mana. Hanggang, sabi diyan, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Ibig sabihin hanggang sa dumating ang ganap na 100% na salvation natin na papalitan ng ating katawan ng maluwalhating katawan. Kaya tayo nananatiling matibay dyan dahil tinatakan tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang itinatak sa atin. Pero bago tayo tinatakan, ay nanampalataya muna tayo. Bago tayo nanampalataya, tinanggap muna natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Nakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga habang nananampalataya tayo. Kapag ikaw hindi na nananampalataya, hindi ka nakasama dyan. Pag binitiwan mo ang iyong pananampalataya. So yun po ang ilang bagay na masasabi natin tungkol sa Espiritu Santo na ipinangako. Yan yung bautismo sa Espiritu Santo yan. Tayong lahat na nananampalataya kay Kristo, binautismo na sa Holy Spirit. So, yun po muna ang ating lesson tungkol sa Holy Spirit. Napakalawak ko niyan. Binigyan ko lang kayo. Parang ano lang yan, mga kapatid, kung tutusin bird's eye view lang yan. Hindi na natin na-detalye ibang mga talata. Meron, pag binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, magkakaroon tayo ng part 2, part 3. Mahaba yan. Tingin ko, hindi lang part 2 makukuha yan. Maraming lesson na pwedeng gawin tungkol sa Holy Spirit. So hanggang dyan muna mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Naway nakinabang po tayo sa ating ginawang pag-aaral. Tayo po'y muling manalangin.